Magandang hapon po sa bawat isa. So nandito tayo muli sa Rema Pills para makinig po ng salita po ng Panginoon. So muli, hayaan lang po natin muli na makuha po natin kung ano po yung mensahe na gustong iparating ng Diyos para sa atin. Ang topic po natin ngayon ay same pa rin sa kung ano ba yung character na nakikita po sa atin. Ano ba yung characteristic na nakikita po ba sa atin. So, ano po ba yung pwede nating maipakita at nakikita ng mga tao sa atin. Sa nakalagay po sa ating mga sa title po natin sa Proverbs chapter 10 verse 9, He who walks with integrity walks securely. Yan. Maganda mapag-aralan po natin ito. So, alam nyo po, napakaganda po ng mga pinag-aaralan po natin, no? Like na nabanggit sa mga pastor po natin. So, dapat ma-maintain po natin ito kung ano man yung bunga ng espiritu, kung ano man yung pwedeng makatulong sa atin. Kasi alam nyo po ba, tayo po as believer, ginagamit po tayo ng Diyos para mahikayat po ang mga tao. So ito po yung normal na buhay po natin. Tayo po isa sa mga ginagamit ng Diyos para mawin ang mga kaluluwa. Minsan, magtataka tayo sa isang kamag-anak or malapit na kaibigan natin na ang dami na nating ginagawang way o paraan para mawin ito. Nagbibigay ka ng time, sakripisyo, nagbibigay ka ng time sa prayer, ini-invite mo siya. Pero pansinin po natin, may mga time nagkukulang pa rin. Something na para bang kulang. Na may namimiss ka kung ano ba yung dapat nating gawin, bakit hindi natin mapagsimba, hindi natin mahikayat. Pag minsan, kung sino pa yung mga close friend natin, pero pagdating sa simbahan, hindi natin napapa-attend. Amen po. Meron po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 12. Basahin po natin. Verse 12, sabi niya po rito, sa lahat ng oras, ipakita nyo sa mga taong hindi kumikilala sa Diyos ang matuwid ninyong pamumuhay. Kahit pinaparatangan nila kayo ngayon ng masama, sa bandang huli ay makikita nila ang kabutihang ginagawa nyo at luluwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdating niya. So nakuha po natin, minsan may mga time na minsan kahit hindi ka magsalita, pwede nating mawin ang mga tao sa paligid po natin. Ibig sabihin, maliban po sa pag-share ng Word of God, napakahalaga po yung nakikita po sa atin, sa ating pamumuhay. Yun. So, makikita po sa atin kung ano po yung ano po ba yung nakikita sa atin bilang isang Kristiyano. So sa pamumuhay natin, ito ang isa sa mga tinitignan po ng mga taong nakapaligid po sa atin. So pansinin po natin, tayo naniniwala ko kapag tayo po ay nasa Rema, hindi po tayo tumitigil sa pag-invite, hindi po tayo tumitigil na mag-share. Yung iba nga dito, gumagawa ng paraan para mawin po yung family po nila. So meron po tayong mga Bible studies about pamilya po natin. Nakikita po natin, umuusad po ang gospel. Pero may mga time, bakit kaya pagdating sa pag-i-invite po natin, hindi po natin sila mahikayat. Yun, pag minsan ito, sa church, ito, nangyari po ito sa church, sa field, pag minsan sa family po natin, o pag minsan sa lugar po natin. May mga time, magtataka po kasi tayo, bakit pagdating sa simbahan, ang dami po nating nagagawa or marami po tayong nagagawang or sa madaling salita, may mga time na mas masipag pa tayo sa simbahan kumpara dun sa kanya-kanya po nating tahanan. Which is pag minsan, magtataka yung mga relatives natin, madalas, bakit pagdating sa simbahan, ang sipag-sipag mo? Amen po. So, meron po ba tayong mga kilalang ganun? Amen po. So, isa rin po dito, madalas, makikita po natin yung mga kabataan, talagang pagdating ng mga lingkod ng Diyos o mga pastor, talagang makikita mo yung nirerespeto nila as servant of God, nagbe-bless sila. Pero mababalitaan mo sa kanila mga tahanan ay hindi pala nagbe-bless. Amen po. So, may something na napupulaan tayo sa mga bagay po na ito, at ito yung mga bagay na ano yung dapat po nating gawin para mawin pa natin yung mga mahal po natin sa buhay. So pag minsan diba, after po
After mo sa field, sabi natin, kung yung sa mga nakakapagbakasyon pa, makikita po natin. So, after mong matapos yung term mo or nagbakasyon ka lang, so, nakakalimutan mo na yung buhay Kristiyano o buhay manggagawa. Amen po. So, gusto po ng Diyos sa atin, makita po yung, nakikita po sa atin yung pamumuhay ng bilang isang Kristiyano. Kasi malaking epekto po ito sa pagwiin po natin sa kaluluwa. So, ano po ba yung mga karakter po natin? Isa po dito, sabi niya, dapat yung attitude natin, dapat tugma sa pananampalataya po natin. Nagmamatch po dapat yung ugali po natin sa pananampalataya po natin. Kapag dumadaan ka sa problema, kapag ikaw ay malungkot, kapag ikaw ay may inaayos na problema, so nakuha po natin. Ano po ba yung nagiging attitude po natin? Ano po ba yung action po natin kapag tayo po ay nagkakaroon ng isang problema sa pamilya, problema sa field, problema sa ministry. So, dapat lagi pong nagmamatch. Amen po. Isa po dito, yung nilalakaran natin, dapat tugma sa sinasabi natin. Ibig sabihin, kung ano yung nilalakaran po natin ngayon, kung ano po yung ginagawa po natin, dapat tugma sa mga madalas nating sinasabi, madalas nating sinasalita. So, hindi pwedeng salungat, hindi pwedeng contradict. Amen po. So, kung yung character mo o yung attitude mo, dapat nagmamatch sa confession mo. Amen po. So, napakalaga po sa atin na sa atin po, lalo na po sa atin sa field, may mga time talaga na ano ba yung nagiging attitude natin kapag nagkakaproblema na tayo sa financial. Tayo po ba ay magbabayad might, nagawan ng paraan po ito? Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi talaga natin naiiwasan kahit anong gawin po natin is pinagmamastan po tayo ng mga tao sa paligid po natin. Lalo na kapag alam na nila na ikaw ay Kristiyano na. Amen po. So, ano po ba yung naging attitude po natin kung nasang lugar ka, kung nandun ka man sa field o nandun ka sa bahay nyo? So, as worker, dapat pagdating mo sa ibang lugar, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, dapat makita pa rin yung nagmamatch pa rin na ikaw ay lingkod po ng Panginoon. Amen po. As sabihin po natin, kung tayo po ay ang binabanggit po nating alam po ng pamilya po natin na pastor, dapat nagmamatch pa rin kung pastor ka sa field, dapat nakikita pa rin yung ugali po natin as pastor sa kanya-kanya po nating pamilya. Amen po. So, dapat laging nagmamatch, laging nagtutugma. So, papaano ka ba manalita? Papaano ka ba, ano ba yung expression mo pagdating ng Sunday? Same pa rin ba pagdating ng Lunes hanggang Sabado? Kung paano ka ba makipag-usap sa mga tao? Tuwing Linggo, ganun ka pa rin ba sa mga sumusunod na araw? Nakuha po natin, nami-maintain po ba natin yung ugali ng isang Kristiyano kapag naiba na ba yung sitwasyon po natin o nabago na yung panahon? Ibig sabihin, sa lahat ng panahon, dapat nami-maintain po natin yung ugali, yung character na dapat. Kasi malaking tulong po ito, malaking factor po ito sa pag-win po natin sa kaluluwa. Kaya may mga time, magtataka tayo, marami na tayong ginugol na prayer sa family po natin. Pero yet, hindi pa rin po natin napapaatin po ng church. Gaya ng nabanggit ko po kanina, sabi ko nga, may mga taong nakapaligid sa atin ay tinitignan or inaobserbahan po tayo. Gustuhin man natin o hindi. Amen po. So, pagmamasdan ka kung paano ka magsalita, pagmamasdan ka nila kung paano ka gumawa. Kapag may problema sa simbahan, as leader, titignan po tayo kung paano po natin solusyonan yung problema. At tinitingnan po tayo ng mga tao sa paligid po natin, pinagmamasdan po tayo. At sabi ko nga po, malaking factor po ito kung iyan ba ay mawiwin po natin or hindi. At gaya ng binanggit ko po kanina, dapat laging nagmamatch. Dapat laging tutugma. Kung ano po yung ginagawa po natin, kung yung naging ugali po natin, dapat same din sa lumalabas po sa bibig po natin. Amen po. So, ano po yung kailangan po nating gawin? Ano po ang kailangan po nating ayusin? Kailangan po nating gawin para mas mawin po natin yung mga mahal po natin sa buhay, mga tao sa paligid po natin. Sa madaling salita po, ang kailangan po nating gawin,
is yung integrity. Yan, kailangan natin ng integrity. Pag sinabi pong integrity, basahin ko po sa isa sa mga meaning niya po. Integrity is the practice of being honest and showing a consistent and uncompromising adherence to strong moral and ethical principles of values. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Amen po. So, kahit na pagminsan wala ka na sa simbahan o tapos na yung nandun ka na sa bahay nyo, dapat ginagawa pa rin po natin yung tama. Ginagawa pa rin po natin yung tama kahit wala pong nakakakita. Amen po. So, ibig sabihin, bilang isang Kristiyano, dapat tapat ka sa paninindigan mo, consistent ka sa ginagawa mo, dapat mini-maintain po natin kung ano po yung ugali na meron po tayo bilang isang Kristiyano. Amen po. Kasi pagdating sa simbahan ay talagang makikita po natin, bibihira ka makikita yung nag-aaway. Pero pagdating kayo sa kanya-kanya po nating tahanan o sa mga lugar na wala na po tayong nakikitang mga kapatiran o pananampalataya, nami-maintain pa po ba natin yung integrity? Nagagawa pa rin po ba natin yung as character na bilang isang Kristiyano? Amen po. So kailangan po natin i-practice yung pagiging honest, ipakita po natin yung pagiging consistent kung nasaan man po tayo kasi malaking epekto po ito sa pag-win po natin. Malaking epekto po ito sa pagiging leader po natin, sa pag-disciple po natin. So maganda sa atin po, lagi po nating alalahanin na wag po nating wawalain yung integrity sa buhay po natin. Example po, kung ano yung natututunan mo sa simbahan, kailangan din nating gawin sa kung nasaan man po tayo. Kagaya ng binanggit ko po kanina, ay talagang ito po ang buhay Kristiyano. Kung ano po talaga yung natututunan po natin, ay kailangan talaga nating i-apply sa mga kanya-kanya po nating tahanan, mga kaibigan. Kasi maaring ito po ang isang sa mga kulang kung bakit hindi po natin na-win yung mga mahal po natin sa buhay. Na ma-maintain po natin yung integrity. Na gagawin mo pa rin yung tama, gagawin mo pa rin yung pinapagawa ng Diyos na kahit hindi ka na nakikita ng pastor mo. Amen po. Dito po sa Luke chapter 23 verse 4, nung time na si Jesus ay talagang dinala nila kay Pilato, hinahanapan nila ng butas para siya po ay makulong, para siya ay maparusahan. Pero kagaya ng binanggit dito sa Luke chapter 23 verse 4, sabi niya, I find no grounds for charging this man. Sa Tagalog po, banggitin ko po. 23 verse 4, at sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote, sa mga karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Ibig sabihin, si Jesus Christ, wala po silang makita na pula. Nagawa po niya yung part niya. Sa madaling salita po, nagmamatch yung ugali ni Jesus Christ kung nasaan siya. Kung ano yung paninindigan niya, kung ano yung naging commitment niya, kung ano man yung ginagawa niya sa kanyang pananampalataya, nagmamatch sa ugali niya. Kung ano po yung attitude niya, nagmamatch sa mga sinasabi po niya. Consistent siya sa paninindigan niya, kung ano yung ugali niya na meron siya. Alam niyo po, isa sa mga na-maintain niya, yung pagiging mababang loob. Na kahit na inaalipusta siya sa lahat ng sitwasyon, nanatili yung integridad niya. Amen po. So, sa atin po, ito po isang paalala po sa atin sa mga pinag-aaralan po natin. Maganda ma-maintain po natin ito na isa sa mga good example po natin talaga is si Jesus Christ. At alam ko po sa bawat isa hanggang ngayon, marami tayong mga pinagpipray, marami tayong gustong makasama. At ang prayer natin is makasama po natin, mailapit po natin ang mga mahal sa buhay bago pa dumating si Jesus Christ. Amen po. So, naniniwala po ako na malaking tulong po sa atin na kailangan laging nagmamatch po yung mga ginagawa po natin. Amen po. So bilang tayo po, bilang mga tagasunod ni Kristo, maraming testing po sa atin sa bawat araw-araw.
testing sa atin, sa bawat sitwasyon, sa buhay po natin. Lalo na po, ako po ay may asawa na. So, alam niyo po, maraming testing na maraming adjustment na kailangang ayusin, may kailangang baguhin. Pero alam niyo po, may mga time talaga as nabubuhay po tayo as nilalang po ng Diyos, hindi may iwasan, may mga time talaga, magkakamali at magkakamali ka. Pero ang gusto po ng Diyos na ma-maintain po natin na hindi kasi natin to mape-perfecto. Pero ang gusto ng Diyos na yung kagustuhan ba natin na gawin yung best po natin para po mawin po natin o maging kasi gusto ng Diyos na maging maayos ang lahat, matupad yung magandang plano ng Diyos. So testing po sa atin po ito. So tayo ay pagmamasdan ng mga taong nakapaligid sa atin, sa mga kasamahan po natin sa simbahan. Kung hindi ka man naka full time, pagmamasdan ka sa work po, sa bawat lumalabas sa bibig po natin, sa ginagawa po natin, kung ano man yung pinagkakabalahan po natin, mga pinapanood po natin. Amen po. So ang ugali po natin ay dapat ugma sa ating pananampalataya. Na saan man tayong lugar, kahit sa anong panahon, kahit anong sitwasyon, dapat laging nagtutugma yung ugali po natin sa ating pananampalataya. At the same time, binanggit ko po kanina, yung attitude po natin, dapat laging nagmamatch sa mga lumalabas sa bibig po natin. Amen po. So, kung tayo po ay nagsiserve sa Lord, tayo po ay nagpapagamit sa Lord, mayroon po tayong mga ginagampan ng tungkulin, dapat nakikita po sa atin yung lumalabas sa bibig po natin ay laging nagmamatch. At gusto ng Diyos na ma-maintain po natin yung integrity. Amen po. Meron pong isang verse pa po rito, babanggitin ko po sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi niya po rito, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. So, binanggit po dito na kaya tayo tinawag para tularan po natin si Jesus Christ. Wala na pong iba. So, ang part po natin, gawin yung pinapagawa ng Diyos, gawin po natin maraming paraan para mawin po natin mahal po natin sa buhay. Pero, what if, baka dito po tayo nagkukulang sa integrity. Kaya nang binanggit po kanina, kahit wala nakakakita, kahit mag-isa mo sa field, kahit mag-isa mo sa bahay, ibig sabihin, gagawin pa rin natin yung pinapagawa ng Diyos kahit walang nakakakita. Ang tawag po doon ay integrity. Yan, i-close ko po rito. Yan, kung pananatiliin po natin yung integridad, mas madali nating mailalapit ang mga taong nakapaligid sa atin. Mas mabilis natin silang makukumbinsi, mas mabilis nating silang maniniwala. Dahil sa kilos pa lang natin, sa salita pa lang natin, makikita na nila ang mukha ni Jesus sa atin. Amen po. Makikita nila yung kaningningan po sa atin. Kagaya ng binanggit po kanina dito sa Proverbs chapter 10 verse 9, sabi niya, siyang lumalakad ng matuwid ay lumalakad na tiwasay, ngunit siyang sumisira ng kanyang mga lakad ay makikilala. So, sa English po, ulitin ko po. Sabi niya, he walks with integrity, walks securely. So, malaking tulong po sa atin ito. Gusto ng Diyos maging maayos lahat, maging safe ang lahat. Basta ma-maintain lang po natin yung integrity sa buhay po natin. Gusto ng Diyos mamuhay tayo sa katapatan. Amen po. Kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ang katiwala ay kailangang maging tapat. Maging tapat po tayo sa lahat ng pagkakataon. Gawin po natin yung pinapagawa ng Diyos. So, may mga time kahit na maapi ka, masaktan ka, magkaroon ka ng problema, may mga time maargabyado ka sa isang sitwasyon, pero alam niyo po, ina-advise pa rin ng Panginoon, maintain po natin integrity. Maintain po natin ang character na kagaya ni Jesus Christ. Tularan po natin ng Panginoong Hesus. At naniniwala ko, makakatulong po sa atin, mas mawiwin po natin ang mga taong nakapaligid po sa atin. At makikita nila ang kaningningan po ng Panginoong Hesus.
Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa hamon ito. Salamat o God sa mga paalala mo. Salamat Panginoon o God dahil binibigyan mo kami Panginoon o God ng mga salita mo na siyang gagamitin namin, solusyon sa mga problema namin at makatulong Panginoon para mas malapit pa kami Panginoon sa perpektong kalooban mo Panginoon. Salamat o God sa patnubay mo. Turuan mo kami o God na maging pino ang bawat ugali namin Panginoon o God at ma-maintain namin ang integrity sa buhay namin kagaya ng ginawa mo Panginoong Hesus. Salamat o God sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po magandang hapon po. God bless po sa bawat isa.